The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na lumipat ng tirahan at nagkaroon ng kaibigang pedicab driver, kung saan nakaranas sila ng kababalaghan sa kanilang dinadaanan tuwing gabi. Ako si Diana at ang aking kwento ay nangyari ilang taon na ang nakalipas. Kinailangan ko kasing mangupahan sa ibang lugar para maging malapit sa aking bagong trabaho, kaya ako lumipat ng tirahan. Panggabi ang aking pasok, kaya nag-aalala akong biyahe. Medyo sa dulo kasi ng looban ang aking tinitirhan at madilim ang aking nilalakaran papuntang sakayan. Doon ako nagpasya na kumontrata ng pedicab para ihatid ako galing bahay papuntang sakayan. Saktong isang gabi ay nakita ko si Mang Kael at kinausap siya. Mabait at tahimik si Mang Kael sa akin. Agad din siyang pumayag kahit na gabi na masyado. Wala daw ibang pedicab driver sa gabi at wala din siyang gaanong pasahero ng ganong oras. Nang tanongin ko siya kung bakit, ay hindi siya sumagot at tumahimik lang. Ilang gabi akong hinahatid sundo ni Mang Kael at palaging tahimik lang ang aking biyahe. Ngunit isang gabi ay nabalitaan kong mas gagabihin ang aking pasok at pinaalam ko ito kay Mang Kael. Halata sa kanyang nag-alangan siya at naisip kong baka ayaw lang niyang mapuyat. Gayunpaman ay sinundo pa din niya ako kinabukasan. Kapansin-pansin na tila di mapakali si Mang Kael habang nasa biyahe kami. Panay ang kanyang lingon at pinipilit niyang bilisan ang pagpadyak kahit siya ay hirap na. Pagsilip ko sa daan ay naintindihan ko ang kanyang pagmamadali. Dahil may isang babaeng nakaputi sa kanto na tila kumakaway para pumara sa amin. Bumulong lang si Mang Kael na wag ko itong pansinin at maglagay ng gamit sa aking gilid. Nang tanungin ko siya kung para saan, ay pinaliwanag niyang para hindi tumabi sa akin ang kaluluwa. Nangilabot ang aking buong katawan sa ideya na biglang may tatabi sa akin. Napadasal na lang ako sa takot at umaasang bumilis pa ang aming biyahe. Nang makalabas na kami sa looban, ay nagtanong ako kay Mang Kael tungkol sa multo, ngunit hindi ito umimik. Simula nun ay hindi ako mapakali at agad kong sinabihan kinabukasan si Mang Kael na agahan na lang namin ang pagsundo. Naisipan kong mas gugustuhin kong maaga ang pasok kaysa madaanan ulit ang dugoang babae. Nagtataka lang ako dahil bakit ayaw magkwento ni Mang Kael sa akin. Pansin kong iwas siya sa aking katanungan at halos wala akong alam tungkol sa kanya. Ni hindi ko alam kung taga saan siya at bigla na lang siyang sumusulpot sa tapat ng aking tinutuluyan para sunduin ako. Doon ako nagpasya na magtanong-tanong tungkol sa kanya. Nagpost ako sa grupo naming mga taga-looban at nagtanong lang kung mabait ba si Mang Kael. Sumagot naman sila na mabait naman ito, ngunit tuwing gabi lang bumabiyahe. Taga-looban din daw siya at mag-isa lang namumuhay simula nang mamatay ang kanyang pamilya. Doon ako simulang maawa kay Mang Kael. Hindi ko alam na mag-isa na lang pala siya at wala na siyang kasamang mahal sa buhay. Habang nasa bahay ay nagbasa-basa ako tungkol sa multo at nabasa kong kadalasang nagpapakita daw ang mga ito sa mga taong namatayan na din. Naisip kong baka dahil namatayan si Mang Kael ay nagpapakita sa kanya ang mga kaluluwa, kaya siya ang umiiwas na din magsakay ng mga pasahero. Ngunit isang gabi
ay hindi ko inaasahang hindi tumunog ang aking alarm at ako ay na-late ng gising. Nagmamadali akong kumilos at humingi ng tawad kay Mang Kael, ngunit aabutan namin ang oras ng pagpapakita ng multo. Nagdasal na akong hindi sana magpakita ang kaluluwa ng babae at hindi nga ito lumabas. Ngunit maya-maya ay may narinig akong boses ng isang bata. May batang lalaki palang nakadungaw sa harapan ng pedicab at nakasilip sa akin. Dahan-dahan nitong nilabas ang kanyang ulo at nakatitig sa akin habang humihingi ng tulong. Tila napansin din nito ni Mang Kael at malakas itong nagdasal habang hinihingal sa pagpadyak. Napasigaw ako sa gulat at agad na bumulong ng dasal hanggang sa makalagpas kami sa bata. Inudyokan ko si Mang Kael na magkwento kung anong meron sa mga kaluluwang nagpapakita, ngunit muli lang itong umiling at hindi na umimik pa sa akin. Ilang gabi akong nababagabag ng mga kaluluwa at ng pagpapakita ng mga ito. Nakakapagtaka kasing may oras lang itong lumalabas at isa ding misteryo ang patuloy na pagbiyahe ni Mang Kael. Kahit alam nitong may multong nagpapakita sa daan na yun tuwing gabi. Naisipan kong kumprontahin si Mang Kael at pinuntahan ko ang kanyang tirahan. Naabutan ko siyang nag-aayos ng kanyang pedicab nang mapansin ko ang isang litrato. Doon ako naliwanagan sa katotohanan at nang makita niya ako ay doon na nagpaliwanag si Mang Kael. Dahil ang mga kaluluwang nagpapakita sa amin ay ang kanyang asawa at anak na namatay. 10 taon na daw nang mamatay ang kanyang pamilya sa kantong aming dinadaanan at simula nun ay nagpapakita ang mga ito sa oras at lugar kung saan sila pumanaw. At kaya siya bumabiyahe ng gabi ay dahil namatay ang mga ito dahil sa pang-hold up at nais niyang rumonda sa gabi para siguraduhin walang ibang mabiktima sa daan. Umiiyak siyang nagkwento ng kanyang buhay, kaya naawa ako at niyakap siya. Matapos nun ay sinamahan ko siya sa puntod ng kanyang pamilya at nagsindi ng mga kandila. Matapos nun ay tila hindi na nagpakita sa akin ang mga multo at naging mas malapit kami. Maraming taon pa ang pinagsamahan namin at trinato ko siyang parang aking tatay. Ilang taon na ang lumipas at pumanaw na din si Mang Kael. Naisip ko na lang na masaya na siya sa langit kasama ang kanyang pamilya. Napagtanto ko na dapat maging mabuti sa kapwa dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan nila. Tulad ni Mang Kael na isang pedicab driver.